pagka tayo ay nakasulit sa pagsubok, ano ho kasunod na darating? Ano pangako ng Diyos sa iglesyang ito na darating sa kanila pagka sila nakapasa sa pagsubok? 62:11-12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Iyan po kasunod. Ulit yung bahagi nyo. Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Tuloy. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, Tuloy. ang tinubos ng Panginoon. Sige pa. At ikaw ay tatawagin, hinanap at bayang hindi pinabayaan. Ano po ang tawag sa bayang ito? Bayang hindi pinabayaan. Bayang hinanap, tinubos ng Panginoon. Anong kasunod na darating? Ang kanilang kagantihan. Alin yon? Ang kaligtasan. Paano nga? Nakadikit sa araw ng paghukom. Ano ba kasunod pa? Ano pa ba mangyayari? Sabihin na natin nagkalindol pa. Sabihin na natin sumabog ang lahat ng bulkan. Ang katapos-tapusan niya ni si Jesus. Pasasabugin niya buong mundo sa apoy at asupre. Lilipulin niya lahat ng taong kasalanan. Pero yung Iglesia ni Cristo at ang lahat ng mga banal noong una, bubuhayin niya mula sa libingan. Yung mga dinat ng buhay, maaaring kasama ang ilan sa inyo ron, sasalubong kay Jesus. Kaya sabi ng Diyos, hoy, bayang aking hinanap, ang inyong kaligtasan ay dumarating na, ang kagantihan ay malapit na sa inyong mga kamay. Kaya mga kapatid, walang luging Iglesia ni Cristo. Nawalan ka ng bahay, pagdating ng paghuhukom, hindi man nawala yun, mawawala rin yun. Nawalan ka ng buhay, hindi man dahil sa anumang kalamidad, kahit wala ka pang sakit, talagang mamamatay ka, at higit sa lahat, ang pinakamasama, ay lipuling ka sa araw ng paghukom. Pero anong kapalaran ng tunay na Iglesia ni Cristo? Walang lugi, sapagkat ang kapalit, ang walang hanggang buhay, at ang kanyang kaligtasan, ang kagantihan para sa lahat ng mga maliligtas. Kaya, mga kapatid, pinuno ng Diyos ng pangako ang Iglesia. Pinuno niya ng patotoo ang Iglesia. Pinuno niya ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na ukol sa Espiritu ang Iglesia. Mula pa sa kanyang sugo, anong ginawa ng Diyos na ipinangako niya sa sugo niya? Pakinggan niyo sa 41:13. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Hindi ba kayo naniniwala riyan? Yun ang nagsabi niyan, yun ang nagsabi ng kahirapan, yun ang nagsabi ng kakilabutan, yun ang nagsabi ng sunod-sunod na kasawian, yun ang nagsabi ng magkakagutom, yun ang nagsabing magkakasalot, yun ang nagsabing magkakalindol, yun din ang nagsabing maghuhukom, yun ngayon ang nagsasabi, huwag kang matatakot, sapagkat akong magpapalakas sa iyo, tutulungan ko kayo, ang sabi ng Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa maraming mga kapatid na kumukupkop sa mga evacuees, nagpapakain sa mga refugees, tumutulong at nagpatuloy sa kanilang bahay, kinasangkapan ng Diyos para tulungan ang mga kapatid. Pero hindi ho lang yun ang tulong. Yung tulong na yun ay mauubos. Ang hindi ho mauubos, ang tulong ng Diyos. Tinupad ba niya sa iglesia? Makararating ba tayo sa ganito? Kung hindi ho tinupad ng Diyos, ilan ang nagsimula ng iglesia? Isang tao. Ano ang kalagayan? Wala hong anumang katangian, walang anumang karangalan ni kayamanan na maipagmamalaki. Gaano karami ang kalaban? Buong mundo kalaban niya. Lahat ng relihiyon kalaban niya. Kamag-anak kalaban niya. Wala siyang kakampi, kundi Diyos. Pero sabi ng Diyos, ako bahala sa iyo. Palalakasin kita, tutulungan kita, itataas kita. Sa isang kisap mata, ang katuparan ni tayong nakakita, tayong nakadama. Kaya ano ang ating ikatatakot sa lahat ng uri ng kalamidad? Ang ating katakutan kung hindi tayo ligtas. Pero kung tayo ligtas, wala tayong dapat katakutan sapagkat ang lahat ng yan pandalisay para tayo makapasok sa langit. Mga kapatid, ang mahalaga, huwag kayong bitawan ng Diyos. Ang mahalaga, ang inumpisahan niyang tulong, tuloy-tuloy na kanyang ipagkaloob. Paano niya gagawin yan?
Paano gagawin ng Diyos na tuloy-tuloy niya tayong kakalingain, tuloy-tuloy niya tayong pagpapalain? Pakinggan yon 36G. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ano po ang sabi ng Biblia? Sino raw po ang tutulungan ng Diyos ng tuloy-tuloy? Inumpisahan niya, hindi niya lalagutin ang pagtulong. Ang sabi, patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Yung bang hindi sumasamba, umiibig ba yon? Mas iniibig nyo ng kapakanan niya sa buhay, kaya nga iniwanan ng pagsamba. Hindi mahalaga sa kanya ang Panginoon Diyos, pero yung umiibig sa Diyos, binaksa ka na ng lahat ng kalamidad. Hindi mapigil sa pagsamba sapagkat tapat ang pag-ibig niya sa Diyos. Yun po ang patuloy na kanyang iibigin. Sino ang patuloy niyang pagpapalain? Yung may buhay na matuwid. Huwag kayong papayag, mga taga rito sa Angeles. Ang sabi nila ay, sanlibutan ho nagsasabi nito, hindi tayo. Yun daw hong Angeles at saka Olongapo, Sodoma at Gomora. Kaya raw, binaksakan ng bulkan at saka ng lahar. Sodoma at Gomora. Sabi nila yan, hindi tayo may sabi niya. Sila na mismo ang humuhusga sa sama ng dalawang syudad kung totoong masama. Pero ang Iglesia ni Cristo, kahit saan mo ilagay, kahit nasa Sodoma, kahit nasa Gomora, patuloy siyang nabubuhay ng matuwid. Kaya, mga kapatid, pag maghahanap buhay kayo, kahit kaunti, pumayag na kayo, malinis lang. Pero kikita nga kayo ng malaki, pupunta nga kayo sa ibang bansa, sa mga lugar na walang pagsamba, hindi ko pagpapala yun. Sumpa yun. Ipinagtatabuyan na kayo ng kapalaran. Ang tunay na pagpapala, yung kayo nananatili sa Diyos, nananatili kayo sa kahalalan, nananatili kayo sa iglesia. Ano man ang kitain ninyo, iglesia kayo ni Kristo, nabubuhay kayo ng matuwid, patuloy niya kayong pagpapalain.